Oh, di ba? Pwede, pwede. Thank you, thank you. Thank you, Canon girls. Thank you. Ay, Nikon pala. Ulit. Thank you. So, ayan. Di ba? Pwede na yung intro. Di ba? Mas maganda. Okay. So, anyway, ang title natin ngayon, nagsulat lang ako kanina kasi dun sa envelope, yung pautang natin. Sinulat ko, Stories in Motion. Okay, so Stories in Motion tayo. Paki-open yung unang slide natin. Yan. Yung may nakasulat. Yan, okay. Stories in Motion. Okay, so everybody ba nagsushoot na ng video? Nagbi-video na ba? Sino yung mga nagbi-video na? Video talaga, di ba? Importante na rin eh. Importante na yung nagbi-video dito eh. Okay? So anyway, Stories in Motion. So in motion tayo, okay? So yung mga photographer, sino yung gusto palang mag-video? Ayan, oh, talagang gusto natin mag-video, di ba? Kasi importante na rin, eh, di ba? So, okay, may 3 points na ako. Mabilis lang tong talk ko kasi alam mo na, mabilisan lang lagi. Ay, para masaya tayo, okay? So, Stories in Motion tayo. Yung unang-una, 3 points lang. Kaya tayo mag-video. Yung social media engagement. Okay, that's number 1. So, mabilis lang. So, pag social media engagement, sabi nila, ngayon, lately, mas malakas ang engagement ng video. Right? Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? O, kasi ako nagpo-photo din, tsaka nagbe-video. So, nakikita ko lang engagement. Alright? Lalo na sa mga advertising, video. Di ba? So, hindi ako magpe-play ng mga story, mga nakakalungkot dito, whatever. Sa akin kasi, iba yung pag-uusapan dito. Kasi stories in motion, alam mo, usually magpe-play tayo ng video, nagsishoot tayo ng video. Lahat na kaya gawin eh, di ba? So, gagawa tayo ng sarili nating storya sa kada photo na pwedeng maging video. Okay? So, kung may tanong, okay, eto para masaya tayo, total, tayo, mga Nikon, yung mga Canon, Sony, welcome tayo rito, tawagin nyo yung friends nyo. Yung Lumix, ganyan. Welcome lahat. Pwede magtanong, okay? So, kahit sino, pwede magtanong, then kung maganda yung tanong, bubunot tayo sa mahiwagang fishbowl. Mamaya, dadalhin dito yung mahiwagang fishbowl, Ayun, yun, So, 10. Mayaman tayo ngayon, 10 bubunot doon. Meron dong mga memory card. Merong, hindi ko nasilip yung iba eh. May camera pa dyan? Di ba? So, yung naka-shades, hanapin nyo Okay, sa mga magtatanong Okay. Sige, next slide. Next slide tayo, kuya. Yan, sige, pakipindot lang. Mamaya daw. Sige, pakipindot pa. Voting. Yan, okay, social media engagement. Yan yung explain ko kanina. Next. Yan na lang rin ba natitira sa'yo? Yung next pa, sorry. Yan. Okay, so may tanong eh. Usually, nare-receive kong tanong pag ganito is, ano ba yung mas marami bang time and effort pag gagawa ng video? Mas mahal ba? Minsan ba tinatanong niya yan? Mas mahal, di ba? So, eto yung Nikon natin. Okay, yung Nikon natin, capable na ng photo and video, pati 4K, may mga bagong mga models nga na 8K na eh. Okay? So, palagay ko same na eh. Nung photo tsaka ng video, medyo same na. So, the way you create. Pero, of course, depende sa mga specialized video, no? Kung mga talagang pro na video production, syempre, mahal talaga. Lalo na kung kung maarte kayo, gusto niyo ng what do you call this, movie, gagawa kayo ng indie film, di ba? O kaya kayo lang sa loob ng bahay nyo, di ba? O sa loob ng, wag yung sa room nyo, wag doon. Pero kailangan yung wholesome tayo. Okay? So next, mahal ba? Time and effort? Yes. Okay? Mas madaming time, mas madaming effort na kailangan. Okay? So ano ba yung mga time and effort na gagawin mo dyan? Of course, pag video, bibigyan ko kayo ng sample. For example, yung Mount Mayon. Malamang nakita na ng iba to. Yung Mount Mayon, pinicturean, di ba? Yung photo ng Mount Mayon, wow, very beautiful. Okay, may mga foreground, maganda yung Mount Mayon, di ba? O minsan may lava, di ba? Pero minsan gusto mo siya makita in motion eh. So parang ganyan. Okay? So pakita natin na may sample video ko niyan eh. So ito yung una. Okay? Play yung video 2, kuya.
di ba? Pwede rin eh, di ba? Kasi okay din yung, usually nakikita natin photo, so eto video naman. So ginamit natin dito, photos din, pero time-lapse, di ba? Gusto niyang umulit. So, okay, yung sinasabi ko mga details, di ba? Mamaya, pag-uusapan natin. So, mas na-excite ka. So, mas napapakita mo yung maraming detalye ng Mount Mayon, di ba? So, may close-up. May nagtatanong sa akin, paano nyo nakikita yon, yung malapit ng zoom in na yon? Kasi paano ko tinignan si Mount Mayon? Gusto ko makita yung malapit eh. So, gumamit ako ng tool. Actually, yun yung ginamit ko nun. So, para makita yung maliliit na batong nahuhulog na hindi nakikita doon sa LED wall. Tapos, syempre, araw yon, mausok. So, kung sa photo, makikita mo, meron ba siyang lava or something? So, inantay ko magabi. So, lumabas yung lava, nakita mo yung ilaw. So, na-explain ko sa isang, pero yung time and effort, medyo matagal. Okay, so mag-iintay ka kasi. Abangan mo siya hanggang magabi. Tapos, magdadasal ka na wag umulan. Ang dami, di ba? Tapos magdadasal ka, may sumama sa tabi mo para hindi ka mainip. Di ba? Yan eh. Kasi may mag-isa ka lang, ano ba naman itong buhay na ito? Mag-isa. Di ba? Minsan mag-iisip ka, ba't ako nandito? Di ba? Pero kung may kausap ka, medyo pagod ka na ba? Ganun. So, okay din, di ba? Tatagal ka hanggang 3 days. Yung time-lapse mo hanggang 3 days. So anyway, balik tayo doon. Okay. Yun, ginawa, makikita mo yung night and day. Tsaka ang advantage lang ng photo sa atin, kasi yung video natin hindi natin mapiprint. Okay, yun lang naman. Pero yung photo, of course, that's good. Mapiprint natin. Meron akong malaking poster na Mount Mayon doon sa wall ko. Something like that. So, napiprint. Okay, pero yung video, of course, nasa mga gadgets lang natin yan. Computer or billboard. Pero magtataka ka ngayon, di ba, pag bumibili ka sa mga fast food chain, TV na, di ba? Hindi na yung nakasunod. Ngayon, gumagalaw na din, di ba? So, ginagamit na nila sa mga business talaga, yung mga short clips. So, matuto lang tayo ng konting edit. Yung photo nyo, di ba? Magaling na kayo magphoto. Kulay, exposure, lahat. Paggalawin nyo lang ng konti, okay na eh. Pagkakakitaan, additional income eh, di ba? So, nagpo-photo ka, babayaran ka doon, o mag-video ka rin, o dagdag yun. Di ba? So, gano'n, di ba? So, kikita ka eh. O, mas mahal siya, in some point, pero mas kikita ka doon. Okay? So, yung pinaka-importante sa akin dito, yung details. Okay, yung details. Okay. So, next slide. Yan, nakita nyo to, di ba? Painting to, stills to. Okay, so nakita nyo, bastos, di ba? Pag tinignan, uy, bastos to, may ganyan. Pero hindi yan bastos. Okay? Kasi hindi mo nga lang ma-explain dahil nakatigil lang siya eh, di ba? So, wala siyang story na maisip. Yung story kasi maglalaro lang sa isip mo eh, unless explain ng painter or ng shooter. Okay? So, sasabihin ko sa inyo, itong matandang lalaki dyan, tatay niya yan. Mas bastos, di ba? Sumama. Yung tatay pa pala niya yun. So, mas bastos siya. So, pero hindi. Okay? Kasi itong lalaki na to, nagnakaw yan ng bread nung time na yon. Nagnakaw yan, nakulong. So, ang sentensya sa kanya, hindi siya pakakainin, hindi siya paiinumin sa kulungan hanggang mamatay. Yun ang sentensya. Ngayon, itong babae, nag-iisang anak niya yan. Okay? So, ginagawa ng anak niya, every day, puminupuntahan siya kasi kailangan niya, pinadidede niya para yung milk, mabuhay yung tatay niya. Kaya nangyari dyan, 4 months, nagulat yung mga gwardiya, buhay pa yung tatay niya, hindi pumapayat. Ba't kaya hindi pumapayat to, di ba? So, nakita nila, nalaman nila, pinapaano nung anak niya, nag-iisang anak, pinakawalan na lang din. Okay? So, tingnan mo, di ba? Kailangan ipaliwanag pa eh. Sa video, pwede diretso na, di ba? Next slide. So, yan yung sample, diba? Very advantageous kung gagawa tayo ng story in motion. Okay? So, ito. Yung stories in motion kasi natin, meron din tayong tinatawag na mood. Yung story natin eh. May mood. Okay? Katulad niya, yung next video ko, mood ko yun eh. Alam mo, nalulungkot ako, ganyan. Parang, minsan ninaaway ka ng partner mo, di ba? Ng asawa mo, ng girlfriend mo, nalulungkot ka. So, minsan gusto mong gumawa ng story eh, di ba? So, itong next video, medyo masakit. Parang ganyan, malungkot. Kaya yung mood dito, malungkot eh. So, syempre, pag naiisip mo yung partner mo, naisip mo bulaklak na parang maganda nung una. Tapos nung nag-aaway na kayo, parang nalanta. Ganon, di ba? Tapos, gusto mo sa maaliwalas na lugar. Ganyan. So, ganito yung next video natin. Kuya, ito, panoorin natin, tapos pwede kayo magtanong after pakilakasan lang yung audio. Video 3B. Video 3B. Yung B. Okay? Play.
Diba? Nakakalungkot yung mood eh, di ba? Parang, gusto ko lang pumunta sa maaliwalas na lugar. May question tayo? Question ha? Question. May mic pa tayo pwede bigay sa kanya? Para mas marinig. Yeah. Pwede mo yung fishbowl ha? Pag maganda yung question, pabunutin natin sa fishbowl agad. Di ba? Mananalo agad. Pero i-claim mo yung prize doon ha? Nandun kasi yung mga camera. Hindi yung... Katabi ng camera ko kung ayan, so makakarating din yung mic natin. Dito po kuya. Ayan. Ayan, kuya, sige. Pwede magtanong ha. Paano po mag-timelapse kapag wala pong built-in timelapse yung camera? Yung Nikon meron. Hindi Nikon yung gamit mo. Nikon po pero wala. Nikon ano yan? D3400 po. Oo nga. Wala. So bibili ka na lang external na intervalometer. Oo. Kasi yung 330-100 yung sumunod dyan, meron na eh. Isang guhit lang. Pero yung mga Nikon, yung pinakamababa natin, yung mga 3000 series, meron, may intervalometer. Okay? So, bili ka ng external. Hindi ko alam paano ika, pero I think pwede. D3000 wala pa, no? Wala pa. Wala rin daw video yun? Totoo ba? O, wala pa. Okay, D3100 pala nagsimula yung video, no? O, kasi nagka-D31 ako eh. So, okay, thank you. Pabunutin mo. Para maganda yung tanong niya, naisahan ako doon sa D3000. Ano na bunot mo? Ha? SD card. Oh, sabi sa inyo, may SD card, di ba? Sayang din. So, magtatanong kayo, ha? Sayang din po, okay? So, nakikita mo, na-express mo eh. Okay? Hindi lang siya nakikita na ganun lang kung ano naiisip mo. Kasi di ba, minsan yung mga asawa natin, judgmental eh. Di ba? Minsan ako nakaupo, madaling araw, nakatingin ako sa cellphone kung ganyan. Sasabihin, ang bababae ka na naman, may kachat ka na naman. Hindi ah. Ano iniisip mo? Iniisip ko yung nag-invento ng calculator eh. Ganun, di ba? Sino nga ba yun? O, di ba? Ganun. So, mali pala siya. Di ba? So, ganyan. Anyway, so ano natin yung emotion. Very important sa akin yan yung emotion. Kasi pag ano tayo ng storya, pag video, alam mo ba, mas matagal ko pang hanapin yung music kesa dun sa pag-edit ng video. Tama? Sino yung nag-agree dyan? Tama, di ba? Tama. Which yung pag-edit, mga 2 hours lang. So, ganyan eh, di ba? So, kasi gusto mo express eh, dun siya babagsak eh, di ba? Sa totoo lang, pag yung timelapse na pinanood mo ng walang music, timelapse lang, di ba? Eh, may narinig ko ng mura. Okay din yung timelapse, ha? So, gano'n, di ba? So, basically, na-express mo yung dalawang senses mo. Okay? Kasi meron yung photo, yung mata, di ba? Na-express yung imagination mo. Pero pag video, naririnig mo pa siya, di ba? So, nasa-satisfy yung mas maraming senses, di ba? Yun ang gusto natin eh. Mas maraming senses na masatisfy, right? Yun ang target. Para sa advertising, para magustuhan ng tao. Kasi sa photography, di ba, kailangan may leading lines towards goods. Kailangan hindi magulo, alam mo kung sino yung subject, alam mo kung ano yung foreground, yung background, di ba? So, mas may express mo pag nagbi-video tayo. Okay? So, ito yung pinaka-importante. Mabilis lang tayo eh, okay? Yung video, bakit magbi-video ng Nikon? Okay? Sino makakasagot mo na nun? Bakit tayo magbi-video ng Nikon? Bakit kayo nag-video ng Nikon? Walang magtataas ng kamay? Bakit sa tingin nyo, bakit tayo mag-video ng Nikon? Ha? Iba yung kulay, di ba? Pwede rin. Di ba? Kung may explain mo yan, pabubunutin kita. Explain mo na konti. Mike, bigyan mo na mic. Yan, dali. Bakit? Bakit ka nag-video ng Nikon? Hindi, parang maganda yung kulay niya kaysa sa ibang brand. Pwede rin. Kasi, actually, may kikwento ako sa inyo ha. Ito yung pinaka-importanting part ng talk ko. Binilisan ko na kasi yung oras natin. Pero pinaka-importante ng talk to, yung photos, yung love natin sa Nikon na photos, di ba? Walang makatalo, di ba, sa photo. Inilagay na nila ngayon sa video talaga. Okay? Alam mo ba, pinaka-importante itong talk na to kasi kahit mismo sila, hindi nila pinamarket na ganito. Nung April, okay, kikwento ko sa inyo, alam niyo yung red camera? Red camera, yung nagsushoot ng red, mahal yun, di ba? Aabot ka ng milyon, right? Sa complete accessories nun. Yung red camera, meron siyang built-in RAW.
Okay, built-in RAW, video. Okay, tayo kasi, meron tayong, masaya na tayo sa photo dahil may RAW tayo, di ba? So, na-edit natin ng todo. So, imaginein mo, dati na nag-video tayo, JPEG. So, hindi mo talaga siya ma-edit ng masyado. Nasisira, di ba? Madali siya mabasag. Okay? Pero ngayon, change na ni Red. Red hindi ko minamarket si Red, pero hindi lang si Red. Ang problema kay Red, nung kumuha siya ng internal RAW, compressed. Okay? Kasi pag RAW, malaking file, di ba? Lalo na pag video, imaginein mo, di ba? So, sobrang laki. So, gumawa si Red ng compressed, lossless na file. Okay? Pinatent niya yon. Kaya walang dinidemanda. Si Sony, gumawa siya noon, dinimanda, inalis. Di ba? Si Canon, gumawa siya noon, dinimanda, inalis. Yung internal true RAW, si Nikon, nung gumawa, dinimanda, lumaban sa Red. Okay? Nanalo nitong April 2023. Okay? Kaya lumabas yung update ng Nikon Z9 na pwede ka na mag-record ng built-in, lossless, compressed RAW. So Nikon and Red lang ang meron nito. Okay? Yung iba merong RAW pero kailangan mo ng external recorder. Okay? External recorder. Yung iba meron sinasabing built-in RAW pero hindi talaga RAW. Okay? For example, paano yung Blackmagic? Di ba yung Blackmagic na camera may built-in din na RAW? Hindi siya true compressed RAW. Hindi siya lossless. Debayered ang tawag doon. So, ibang topic yun. Masyadong malalim yun. Pero yung true RAW, talagang parang photo. Pag ini-edit mo siya, di ba? Halos walang kulay. Pero pag in-edit mo, labas yung kulay. May edit mo talaga, hindi mababasag. Red and Nikon lang ang meron ngayon. Okay? So, pag may nagsabing nag-talk na meron din sila, ayaw mo lang. Baka i-demanda tayo. So, yan yun. Okay? So, yung Z8, meron na rin. So, I hope soon, sa mga iba pang mas lower na model, hindi ko alam yung ZF, hindi ko pa siya na-try masyado, magkaroon na rin ng true RAW, compressed, na video. Okay? Yung Canon, naglabas siya ng internal RAW, uncompressed. Walang makagamit kasi sobrang laki ng file. Yung 5 minutes, parang 200 plus gig agad eh. So, parang gano'n. So, hindi rin, useless, di ba? So, yung compressed, si Red ang may hawak ng patent. Okay? And Nikon. Alright? So, let's be proud, This is Nikon. And Red lang ang meron. Alright? So, may question ba tayo bago ko i-play yung video natin na to? Ito kasing next video natin, collection, time-lapse actually. Ito na yung time na after nung malungkot, siyempre nagre-recover ka sa sarili mo. So, yung mood din to yung mood eh. So, kailangan maganda yung feeling, di ba? Kailangan palaban, di ba? Ganun eh. So, para maging successful, right? Wala ba magtatanong? Okay. Yun, gusto ko yun, naka-green. Mamaya, dali, kuya, sunod ka. Yung mic. Halika, kuya, dito ka na. Ito na, gamitin mo na yung mic ko. Bali sir, regarding video po and social engagement, ano po sa tingin niyo mas magandang i-prioritize? Yung vertical video or landscape? Kasi di ba, usap po kasi ngayon. Pabunutin mo yung naka-green. Pabunutin yung dalawa kasi naka-green eh. Hindi, joke lang. Isa lang. Ayan. Baka makapanalo ka. O, yan. Meron ba nakasulat, kuya? Z10. Lens? Uy, bro. Ay! Huwag to, akin to eh. Ay, huwag yung pinarapol to. Hindi. O, SD card. Ang daming SD card dun So, di ba, magtatanong ka lang, may SD card ka. Ilan na yun? O, di ba? So, sagutin ko muna yung kuya, tas next ka. Okay. So, yung question niya, vertical or, what do you call this? Landscape. Di ba? So, portrait or landscape. Well, depende sa paggagamitan talaga eh. Okay? Kasi mostly, kunyari sa YouTube, kasi ang normal ng YouTube, mga mahabang oras. Okay? Mga pinanonood. And usually, nasa TV. Di ba? YouTube mo nasa TV. Hindi ko ma-imagine yung vertical na pinanonood ko sa TV. So, sa part na yun, kung doon paggagamitan, sinihan or presentation sa mga ganito, mga wide. Kasi nakakita ka na ba ng presentation na nakatayong ganon? Wala, di ba? So, usually wide. So, kailangan, yun ang... Pero, honestly, mas marami pa rin yung wide. But then, may requirement na rin yung vertical. Yung billboard, number 1 na rin. Nung bumili sa akin, yun yung pinakamahal eh. Yung nagpagawa, nagulat ako sa dimension niya eh.
nakatayo to ah. So, billboard siya. So, okay yung question mo, kuya. So, sa social media, of course, hindi ka nagkikwento yung phone nyo. Talagang usually, vertical yun. Okay, next question, kuya. Sa yung background music, Yan. pag yung output niyo po ba based sa do you shoot based on the music or do you edit based on the music? Is it shoot first and then edit based on the music, or may music na kayo, alam niyo na, and then you shoot based on what you take? Okay, good question. Ang galing ng question, ano? Sabi ko nga, number one, depende sa gagawin mo, no? Una, kung sa'yo lang, mood mo yung masusunod, right? Kung may mood ka, kung ano yung mood mo, yun ang pipiliin mo music. Pero make sure, hindi copyrighted, ha? Yung mga pinaplay ko, pang dito lang yun, pang live. So, hindi siya pwede online. O pwede rin naman nakakalusot minsan kung maiksi lang. Kaya maiksi lang yung mga videos, eh. So, sa akin ganito, personal. Yung client, kasi for approval pag may client, so approvahan din nila. Pero yung next question mo, yung edit, nag-e-edit ako madalas sa music. Pinapipili ko muna yung music eh. Okay? Kasi yung cut ko, kailangan naka-timing dun eh. Pag bumilis yung music, yung next nga eh, medyo mabilis to. Actually, kabit yung question. Yung next video natin, ito na yung last video, sabay sa music yun. So yung time-lapse, yung mga nakikita nyo nito, mas mabilis. Yung time-lapse dun, nakupad yung kanina kasi malamlam, di ba? Malungkot siya, di ba? Malambot pa siya. Di ba? Yung susunod, tigasin na siya dun. Di ba? Mabilis na eh. So yung mga kaya makikita nyo yung speed. So susunod ka ron. Ako, nagkakat ako sa music. Kasi may part na music, lalo na yung dynamics na music, di ba, mabagal muna. So, kailangan yung mga ilalagay mong footage doon, medyo, hindi yung pinakamaganda agad. Kumbaga, hindi yung highlight agad, di ba? So, buwelo muna. Then, pagdating sa time na yung punch ng music, doon mo ilalagay yung, yun pala yun, di ba? Ganon. So, nag-edit ako sa music. Madalas. Pero, meron pang isang exception. Kung movie or commercial, ang number one, yung story, bago mo susundan ng music. Magkaiba yun ha. Sa movie kasi, kunyari, malungkot na yung mood, doon kami maghahanap ng music para yung bed nun. Habang ganun sila, di ba? Malungkot yung mood, romantic yung mood, di ba? Mabalahibo yung mood. So, maraming mood. So, depende sa music, di ba? Uy, mabalahibo, ibang music yan. Di ba? Ganon. So, kailangan mabilis ka. The question. Ayun yan, ate. Yung mic. Ate, bigyan ng mic. Sorry kuya, tayo ka na dyan, mabilis na lang to. Mabubunutin din kita. Sir, nabanggit niyo yung moods. Yes. Regarding moods, sir, anong moods yung favorite niyo when it comes to shooting? Okay. Ngayon, kung anong target market mo talaga, sa akin depende sa age, ng range, sa age, at saka dun sa market kasi. Dun ako sumusunod sa mood na yun. Unless personal ko. Kasi ito, personal ko yung mga ginawa ko, so mood ko yung nasunod eh. Okay, yung mood depende, kunyari girls, titignan ko yung girls, maayos to. Kailangan titignan mo eh, ito, mga Nikon, etc. So kailangan ganun, yung pinlay ko kanina. Yung malamlam na mood, ayaw nyo yun. May nagmura lang eh, kaya sinama ko ron. Hindi, totoo yun. Kasi kung yung malamlam lang, walang sinabing masama, hindi maganda. Kailangan may sasabing masama, ganun. Ang meaning ko doon is, of course, merong mga normal na mga songs, naghahanap ako nung merong spike. Yun ang hanapin mo, may spike somewhere. Hindi pwedeng all throughout, bed lang talaga siya. Di ba karaniwan, pag mga wedding, bed lang talaga. O kasi, dahil sila yung star doon eh, yung couple, of course. Huwag mong lamangan yun. Pero, mas maganda kung may spike, di ba? Yung may biglang magandang mangyayari. So, yun yung mood eh. Kailangan mo mawala sa mood mo yung spike. Yung part na yun, magang lang muna, spike. Okay? So, huwag ka magsisimula sa mataas. Meron yung mga nakikita ko nag-i-edit, yung mali yung cinematic, yung pinipilit nila maging trailer yung tunog, yung dang. Tapos yung nangyayari, walang masyadong nangyayari. Hindi connected, hindi nagko-connect. Okay? So make sure, pakikiramdaman nyo yung video yung ginagawa nyo. Di ba? Kung medyo tanga yung video, tanga din yung tunog. Uy, parang tanga. Pag parang tanga din yung tunog, ang maganda tignan yun. Totoo yun ha? May ginawa ng video, parang tanga lang, pero nang tanga ng tunog, uy, nakakatawa, di ba? So, na-appreciate. Sa kabilang side, kung ang galing ng video, kailangan may buwelo yung sound mo. So, kasi 50% daw yun eh. Pero hindi ako masyado naniniwala sa 50-50 50 yung audio, 50 yung video. Pag-usapan natin sa susunod na paraan. Question, next question. Fuji. Ikaw ang Fuji, di ba? Gusto ko yan, mga friends natin sa Canon, magandang Sony. Tayo magsama-sama. Pare-pareho lang tayo dito nag-shoot.
Sir, pag nag-shoot kayo ng video, gaano kahaba yung bawat isang sequence or sinushoot po ninyo? Oh, well, anong video ba yun? For example, yung tulad ng pinakita nyo kanina na mga time-lapse. Yeah. So, yung haba na yan, yung sinasabi ko, nag-i-edit ako dun sa audio. Di ba merong parang corners ang audio? Lipat. Di ba? Ganun eh, pakikiramdaman mo siya. Lipat. Di ba? Ganun. So, may time, pag ang bilis mo, so, kailangan yung forward mo rin. Kailangan ilalagay mo sa 200% yung speed. Seryoso yan ha. So, kailangan isabay mo. So, paglipat, sabay mo yung lipat ng footage. Ganun, mafe-feel mo kasi yun eh. Di ba? Ganun. Parang pagka kinalabit mo siya, lumingon. Ganun agad. Saktuhan mo pag... At... Thank you po. Tinuturo ko rin. Ate, yun si ate nasa likod. Ayan. Sa likod mo, kuya. Yan. Dito. Hello po. About po sa pagkuha ng hook ng audience about sa time-lapse. May composition po bang dapat sundin, like medium close-up muna or establishing shot muna or extreme close-up muna or wala na po, basta or may strategy po para makuha po yung hook ng audience aside from music po? Yan, okay. Okay. Good yung question, pabunutin mo siya. Then talagang meron tayong i-take advantage natin yung video. Okay? Kasi usually pag standard na nagta-timelapse ka or nagbi-video ka, puro wide. Feeling mo kasi pag wide ka, safe ka na, nakukunan mo lahat. Di ba? Ako hindi, wide na lang ako, safe ako, makukunan ko lahat. Hindi. So meron tayong tinatawag na at least ipakita mo sa audience. Kasi nakikita ng mata mo, nakikita eh. Di ba? Kunyari, pero pag nag-shoot ka ng wide, hindi na kita makikita. Di ba? So, kailangan ipakita mo sa kanya, mag-zoom ka minsan. Or minsan ganito ha. Minsan makikita mo yung mga paa naglalakad. Paa lang. Di ba? Tapos mag-wide ka, ang dami pala ng mga Nikon na yon, di ba? Tapos magkikita. Tapos biglang mo close up ka, may hawak silang camera. Camera lang, di ba? Tapos babalik ka ulit. Di ba? So, talaga, uy, ganun pala yun, Nikon. Di ba? Lagpas 18 na naman tayo rito, di ba? Ay, hindi ba? Ay, hindi ka ba lagpas 18? O, joke lang yan. Joke lang ha. Hindi. Wala man. Pakita ako ng ano eh, di ba? So, next question. Doon tayo sa ibang question. Ayan yan, sir. Yun, sige, yan muna si nakaret. Tapos susunod kang Sony ha. Yes po. Good afternoon. Yes, good afternoon. Yung sa video natin, di ba sir, meron RAW? Yes po. And meron JPEG. Yes po. Yung color ba niya, is there any difference between? Yan, pabunutin niyo siya, sir. Yung RAW na video, tsaka RAW na JPEG, ganito, yung video po natin wala pong JPEG. MP4 po siya, or MOV, depende po. Parehong compressed yun. So, parang ang behavior niya, pag ini-edit mo, parang JPEG na photo. Ngayon, yung RAW po natin, yung true RAW, although malaking file yun, kahit compressed, pero may edit mo po siya ng parang Lightroom. As in same. Kung paano ka mag-edit ng, kunyari, kasi nilalog, kunyari N-log, Nikon log, parang black and white, sobrang desaturated eh. Pero pag nilagay lahat ng information, maibabalik. Yung white balance, maibabalik. Di ba? Kunyari, iniwan ka na, maibabalik. Oo, hindi. Totoo. Tatawagan ko, uy, Rona, balik ka na. Sir, yun. Ayan, follow-up question. Bali, kung sa photo kasi, di ba sir, tagang may difference yung RAW file eh. Tsaka sa JPEG. Yes po. Pero yung KMP4 and then dun sa RAW, malaki po difference din. So, sino yung, sa tingin ko ba, sino yung dapat kong sundin? Ganito po. Yung RAW kasi, mas maganda siya, ideal. Siyempre sa RAW tayo, mas maraming information na kukuha ni RAW. But, kung kailangan nyo po talaga mag-edit, talagang super detail, RAW. Mas mahal yung bayad, RAW. Kasi po ang workflow, mabigat. Kasi kailangan mo ng computer, ito po yung reality, kailangan ng computer na malakas para mag-edit ng RAW. Kailangan mo ng memory hard drive na malaki para gumamit ka ng RAW. Yun. So, ganun po yun. So, pero basically, yung RAW talaga ideal. Kaya lang, ginagamit natin yung MP4 madalas kasi hindi naman nila nire-require. O kaya 2.5 lang yung bayad. Eh, shoot mo na lang. 2.5 o ikaw na mag-shoot. Bigyan ka ng 500. Ganon, di ba? Pero pwede rin naman yun. Joke lang po yan. So, pwede naman tayo tumanggap ng mga ganon. Okay? Next, yun, si Kuya, naka-Sony. Ay, next ka.
Sir, so depending naman sa video, yung sa pagpili nyo ng standard frame rate. Kasi minsan, di ba, pag pipili tayo ng 24 FPS, pero pag may mga on-the-go moments na parang nakikita mo sa post na kailangan mo pala ng slow motion, hindi mo nalalagay siya ng 60 FPS. So, paano mo siya na-determine or kung ano yung standard mo ng frame rate per video na i-shoot? Okay. Pabunutin mo siya. Ayun. Pabunutin mo, Sony. Kaibigan natin yan, yung mga Sony. Yan. Yung frame rate, okay, very important yung frame rate ha. Lagi natin nakakalimutan yon. But anyway, ang standard cinematic 24 frames. Ano ba yung kaiba ng 24 frames? Yung 24 frame kasi, di ba, yung blur, parang sa mata natin, di ba, ganyan, no? Ayan, no? Nagbe-blur, hindi siya sharp. So, 24 frames yan. Okay, 30 frames, 24 to 30, pwede yan. Ako gumagamit ako 30 kasi minsan nilalagay sa TV. So, may explanation yan, may mga kilohertz pa. So, tsaka na yun. But pag slow motion ka, kailangan naka 60. Kaya lang, ang itsura ng 60, minimum ha, 60, pwedeng 120 rin ha, pwedeng 240. Depende kung gaano kamahal yung camera mo. Kasi habang dumadami yung frame rate ng capture niya, nagmamahal. Di ba? Parang, ate, marami akong frame rate sa'yo. Di ba? Ano yun? Mahal. Frame rate mo ate, 240, ganyan. Di ba? So, ikiligin yun. So anyway, yun ang gagamitin natin pang slow motion. But, may setback yun. Pag lagi ka naka 60 o 120, mukhang video ang itsura nun. Di ba? So, ibig sabihin, kahit gumaganon ka, walang masyadong blur. So, para makikita mo home video yung itsura. Hindi ko lang makikita nyo na yun. Pero pag matagal na kayo nag-shoot, makikita nyo, sinot ng 60 yan. Sinot ng 120 yan. Kasi pag nag-shoot siya o tumatakbo siya, makikita mo, sharp lahat eh. Sharp. So parang sa photo din, di ba? Pag mas mataas yung shutter, pag kinlik mo, mas sharp ang action, di ba? So ganun. Ganun siya. Okay? Last question bago tayo sa, sige, dalawa na lang. Kuya. Nagtanong na ka ba kita? Hindi pa nagtanong. Okay. Parang nakita na kita somewhere eh. Sige. Sir, pag ano po ba, pag sa mga video recording po, may time limit po ba or file limit? Okay. Sige. Pabunutin mo. Bunutin mo. Kasi pinag-isipan niya yan. Hindi, may time limit kasi yung camera natin, depende sa camera, no? So yung mga luma, 10 minutes lang. Yung bago, minutes. Yung, nasa DJ's booth yung kalaban. Hindi, nandito lahat eh. Kaibigan natin, ano ba yung wala rito? Naka-block, meron din eh. Nahanap ko nga eh. Kaibigan din naman natin yung Pentax. Wala. Okay, so kuya, depende sa camera. Kasi usually 29.59, di ba? Usual, yung ngayong camera. Pero nung lumabas na bago yung mga Z8, wala na halos limit yun. 1 hour and a half, walang putol. Diretso. So yung sagot sa tanong mo, depende kung saan mo gagamitin. Music video, di ka naman, di ba, ang isang song, 5 minutes lang. So cut, mas maliit, so okay yun. Sa mga product video, hindi mo rin maubos yung 30 minutes. Halos karamihan ng shoot, hindi mo maubos yung isang shot, 30 minutes. Okay? Okay? So, unless yung magko-cover ka ng simbahan, nag-homily si Father, di ba? Yung buong event, mag-upgrade ka. Or, video camera. Yan. Sony, yun. Gusto ko yun. Gusto ko yung Sony na yun. Sorry ha. Tatanong ka ba? Sige. Last ka na ha. Mauubos na yung fishbowl. Ayun po. Pag kumukuha po kayo ng video, mas prefer niyo po bang ini-edit na po yung lightings, yung color sa camera, or ini-edit niyo na po siya sa editing software sa computer? Okay. Timo, sige, pabunutin mo. Mas taga-Sony yan eh. Okay, yung tanong niya, ito. Hello, ayan na, okay na. Hindi, pero pwede ka magmura, napuputol. Subukan ko nga ulit. Hindi, ano ulit yung tanong na? Wala tuloy sa mic natin. Ano po, yung pag sa video. Alam ko na, okay. Okay, so yung color, very important. Okay, huwag niyong ilagay sa camera niyo yung color. Kasi mawawalan kayo ng option. Hanggat maaari, yung wave nyo, yung ano ba tawag, histogram, ibaba nyo yung highlight, itaas nyo yung shadow, at least makita nyo lahat ng detalye. Okay, sa edit nyo na gagawin. Why? Kasi, pag nag-shoot ka dito sa side, thank you, kuya. Yan. So, pag nag-shoot ka dito, ito. Kasi green kasi yun eh. Ito, black. Okay na to, pwede na to. Kaibigan naman si Alex Roel. So,
Yung pag nag-shoot ka kasi ng mga clips mo, walang perfect. Walang perfect, di ba? Pag nag-shoot ka. So, kunyari, nag-shoot ako rito, mataas ang exposure niya, di ba? Pag nag-shoot ako rito, madilim, di ba? Pagka nag-shoot ako dito, yan, kasi LED wall yan, iba rin eh. So, maiiba-iba. So, pinaka-safe, di ba? Halos ipantay mo yung histogram mo, shoot ka lang na shoot. Sa edit, pantayin mo sila. Hindi lang yun. Color correction yung sinasabi ko, di ba? Exposure, etc. Pwede mo silang i-grade, di ba? Yung grading. Masasabay-sabay mo. Kung gusto mo, bluish lahat. So, magiging parang isang shot lang. Sinunod to doon. So, alam mo may diferensya, di ba? Pero, pag pinagsama-sama mo sila sa isang editing suite, doon mo in-edit. Minsan nga, naglalagay lang ako ng layer sa taas eh. Doon ako nag-edit eh. Adjustment layer. Yung marunong mag-edit dyan. Doon ko in-edit, so sama-sama na lahat yun. So pare-pareho. Pero bago ka mag-edit ng grading, eto tip bago ka mag-grade, correct muna. Okay? Kasi pag in-grade mo, magkakaiba pa rin yun. Isa lang ang tint, pero magkakaiba pa rin. I-correct mo muna lahat, so pantay-pantay na, di ba? Tsaka ka mag-grade. Okay? Okay, yun Huwag mo na gagawin ulit yun. Sabi mo din sa mga taga-Sony Sabi ng taga-Nikon Yan, okay. Nasa rinig na ba yung paano pala po kung sa mga clients, paano po nade-deliver yung kagusto ng client kung minsan yung parang gusto mong makon ni client is medyo reasonable? Ano lang? Ay, yan. Kung paano nyo po na-achieve yung yung request ni client kung minsan yung request niya ay unreasonable pala. So parang naiinis ka sa client mo, no? Ganda na sabihin natin. Okay. Budget meet pero yung gusto mala Hollywood. Yun. Okay. Maganda yung tanong mo. Okay, yung part na yan is mga ganyang client, may konting pagkakamali rin tayo. Okay, madalas. Okay? So pabunutin mo siya na mabagal magtanong. Yeah. So, ito meron din tayong konting problem doon. Okay, number one, huwag kayo mahihiya kausapin yung client niyo. Yun yung number one talaga. Sir, magkano po yung budget natin? So, kunyari, 10,000 pesos. Sir, sa 10,000 po, eto lang po ang gagawin. Unahan mo na. Kasi pag hindi mo siya inunahan, hindi niya naman alam yun eh. Feeling niya, kahit ano ibayad niya, pag umuho ka, magagawa mo yung gusto mo. So, yung revision mo, hanggang 2 lang po. Yan ang huwag mong kalilimutan. Pag nag-revise, kasi usually pa-edit siya ng pa-edit eh. So yung mga file mo, final 1, final 2. Final na talaga. Di ba? Pag sinend mo sa kanila, di ba? Di ba? Puro final na eh, di ba? Parang yung pagka-ex mo bumalik sa'yo, sige, isa na lang Di ba? Tapos nalungkot ulit siya, tumawag ulit. Sige, last na Ganon din eh. Bago mo siya, yung final talaga. Okay? So make sure, malino yung usapan nyo within the client and ikaw. Okay? Tsaka, syempre, ibavalue mo rin yung sarili mo. Kasi parang ang tanga nun, pag hinihingi mo 10,000 pinagagawa sa'yo, commercial ng Coke. Diba? So, kaya magawin to, 10,000. Diba? So, syempre, alam mo yung standards nila. Diba? Tignan mo rin yung company. Hindi ako nag-judge but still, ganun ang industriya. Okay? Pag nakita mo ang laki-laki ng kumpanya, magtaka ka, bakit ka binabayaran ng ganito lang? Tapos may pinagagawa sila. At samantalang ang standards nila mataas. Hindi ko sinasabing dahil yung company nila, okay? Kasi yung company na yan, sigurado may standards, hindi papayag ang marketing niya na maglabas ng parang tanga, di ba? So kailangan, alam nila yung presyo na dapat ipabayad nila. Sabi mo, ma'am, hanggang dito lang po talaga ako. Or kung gusto niyan, ito po yung budget. Okay? Kasi, hindi po ibang, ang gagamitin ko po kasi Nikon, kaya mahal. Natatawa yung kanan, hindi pwede naman, kahit anong, okay? So, okay na tayo. Kung wala na dahil nagliligpit na yung Fuji. Hindi, magbibigay pa ako ng isang tanong. Meron pa ba tayong laman yung fishball mo? Isang tanong. Gusto mo ba ng memory card? Bibigyan na lang kita. Walang memory. Tanong daw, tanong. Mike. Ilang seconds direct yung finished product ng video? Pa-commercial. Commercial? Okay. Sa commercial, huwag mong pabunutin. Ayaw naman, hindi kailangan ng pera. Commercial, ang commercial kasi usually 30 seconder talaga. Pag sinabi 30 seconds, medyo mahal yun. Kasi bakit? Bakit mas 1,000 eh? Ikaw 30 seconds dapat 2,500. Di ba? Ganun kasi kinuwenta namin yan eh. Pero yung 30 seconds, mas mahal yun. Minsan 2 days namin ginagawa yun. So, bakit? Kasi ulit yun. So, kada segundo nun, nakikita. Okay? So, very
detailed ang shoot nun. Okay? So kunyari, lalo na yung mga burger, di ba? Di ba? Yung marami silang nilalagay na palaman or whatever, kinukulayan, may designer, alam mo yun. So, mas mahal yun in 30 seconds. But then, sa social media, attention span naman ang nilalaban namin dito. Kasi ang attention span, tamad ka na eh. Pag nakita mo 5 minutes yung video, halos hindi mo na panonoorin yun eh. Siguro mga 45 seconds nakamatagal, unless na merong implied, aantayin mo yun, di ba? So pero kung normal lang na video, hindi ka abot ng 1 minute. So ang attention span, 1 to 2 minutes. Ngayon, kung sa mga mag-asawa, syempre memories nila yun. So mahaba talaga yun. Okay? So masaya na eh, di ba? Ang ganda. Next. Isa pang question, dahil hindi bumunot yun eh. O yan, si Kuya. Yan, nakasalamin. Yan, nakabendro na sombrero. Bibigyan natin yung mga taga-bendro. Good afternoon, sir. Question ko lang regarding sa background music. Anong mo recommend yung na sites na non-copyright? Or if ever copyright man siya, which we could able to buy it in affordable prices? Oh yes, Actually, yung merong incompetech.com, Incompetech, Incompetech.com. Lahat doon, royalty free. Pwede mo download, magagamit mo commercially. Ngayon sa YouTube, marami na rin ganun. Gumagawa lang sila ng content para views, gamitin mo. Okay. Gamitin mo, tapos i-acknowledge mo lang kung sino. Di ba? Ngayon, kung gusto mo yung pangmayaman na kanta, kumbaga kinanta ni Skustaki. Yung rap. Tapos sabi mo yung label. Sasabihin mo kung para saan mo gagamitin. Yung label na nag-release, hindi siya kasi hindi niya alam yun. So kung magkano, ganun. Kung ikano kahaba, saan mo gagamitin. Span of 1 year, kung makikita sa billboard or sa TV, doon nila pepresyohan yun. Alright? Okay. So anyway, okay, dito tayo lahat. Watch yung aking last video. Ito yung video na medyo mabilis na. Ito na yung naka-recover na siya. Yung emotion na naka-recover na. Maiksi lang to. Pagkatapos ng video nito, magpi-picture tayo. Pwede akong mag-picture dyan. Okay? Ready? Video 5. Video 5. Okay, uulitin ko lang ulit ha. Itong video pala na to, nakalimutan ko lang sabihin. Lahat to gabi. Okay, lahat gabi ha. Meron lang isa dyan na hindi gabi. Parang gano'n, hindi ko matandaan eh. Basta ginabi ako nun eh. Okay, so ulitin natin. Okay ba? Pwede? So, gano'n, di ba? Yung mood, di ba? Parang nakakalibog siya, di ba? Parang, gano'n. Hindi masama yung salitang libog, ha? Inglesin mo. Oh, di ba? Galing na na! Pabunutin mo yun! Puta! Yun! Passion! Tama! Ate, napapassion ako sa'yo. Okay ba? I mean, I hope okay kayong lahat. Okay, magpapapicture lang ako kasi ang ganda ng nakikita natin ngayon. May green, may red, may black, may yellow, okay? So yung magpipicture siya, bababa ako doon. Okay. Okay. Oh. Direct Chris, pa-picture naman.
rich biodiversity and vast numbers of flora in the country. This is something that we take advantage of. We see them on the streets, we see these flora every day, but we don't pause and look closely that these are unique plants that we have. Hi, I'm Jan Mayo. I'm a portrait and fashion photographer from the Philippines. Photography to me is always a reflection of the image maker. Whether it's portrait or a picture of a plant or a picture of anything, it all comes down to the vision of the image maker. Shoot people, portraits, and I always try to capture authenticity and sincerity. So it's always a focus on the in-betweens, the unguarded moments. So my GFX project is the Philippine Flora, portraits and still lifes in Bitfix. So the project is mostly about the promotion of the native and endemic flora of the Philippines. Since we have at least 47%, a lot of our flora are native and endemic. So I wanted to create something that can promote what we have, and at the same time do what I can as a fashion photographer. At least do the project as a beauty editor. Last year, I joined the GFX project, and unfortunately, I lost because of technicalities and feasibility. So I wanted to step back, and I wanted to do something that has an impact when it comes to at least inclusivity and then the environment. So I thought of something that the pandemic brought to us, which is taking care of plants. So I wanted to focus on something that is feasible this time. So I chose the theme of flora. I wanted to do something that can bring passion, beauty, art, and the academia into one avenue. Since I've always wanted to do something that has a scientific backing, and at the same time, do something creative with the Filipino trade. The process behind it was simple. Whenever I go to museums, I always see pictures of... Alright, okay. Thank you. Hi. Hello. Okay, so usually when I do workshops at Fujifilm, laging may model, like a live shoot. But today, we'll do something different. Siguro, I'll present you how I came up with the project para you guys can join next time, because I think there are a lot of opportunities, yung mga grants internationally that we should join, kasi maraming opportunities na hindi lang natin nakikita. So I'll show my process, and then yeah, so I hope you can learn something from this. Okay, so just first of all, I'm
I'm one of the winners of the GFX Challenge Grant in 2022. So ongoing na yung 2023 this year. And then this is my resume for you guys. So I usually work as a magazine photographer. So I've worked with Nylon, Billboard, Esquire, Vogue, Preview, Mega, Tatler, and Lifestyle Asia. So yeah, I usually shoot fashion editorials, beauty, advertorials. And then these are some of my clients that I've worked with. So of course, Fuji, Nanlite, Adobe, Lazada, Visa, Okada, Samsung, and others. Okay, so who am I? I'm Jan. I used to be a pilot, so I used to fly planes. And then I did theater, and then I did photography. So I think one of the parang lagi kong pinagmamalaki is I think I brought all of those learnings from the technical side of flying a plane to the nuances of performance and movement in theater. And then dito ko siya dinala sa photography. Okay? And then yeah, so this is a campaign for the Visa. So you'll be seeing it in all the banks with EJ Obiena. So just a preview lang. Okay, so I just wanted to show my work. Next. So this is my very first editorial, my very first fashion editorial in 2019. 2019. So I just started recently. Siguro nag-pandemic lang. And next. And then this is a few covers that I did for Lifestyle Asia. And then this is a fashion editorial again for Lifestyle Asia, featuring the fashion designer Jude Macasina, who is a Filipino in France. So you should look him up. Okay, so this is a beauty editorial I did for Mega. This was in March 2020. So ito yung time na nakamask pa rin tayo nitong time na to. Okay? So again, this is a beauty editorial I did for Mega. And then here I did one for Mega Ball. Siguro it's an unspoken rule in the fashion industry na if you did one of the vignettes, basically photo booth for Mega Ball, parang medyo parang you kind of made it na in the industry. Okay, next. And then siguro nakita nyo to last year. This was one of the viral covers of Mr. Baron Geisler because of his movie last year. So this I shot October 2022. And then this is the most recent cover of Nylon in August. So this is Rini. Siguro hindi ko na siya kilala kasi mga Gen Zs na yung may... But yeah, it's refreshing to photograph new artists from time to time. And then this is a recently published editorial of Apple the App. Here I used the GFX 50S2 with 120mm. So ako kasi parang very limited yung space na binigay sa amin kasi it was just a hotel room. And then parang sabi ko, ano mo pwede natin gawin? So ginawa ko, I used the 120mm. So that's basically 90. Basically parang 90 na macro siya. Tapos naka 2.8 ako dito. Naka f4. Para kitang-kita mo yung glasses lang yung sharp, tapos the rest, na siya bokeh. Okay, next. And then this is, sino nakanood ng Hamilton? Yan. So this is Angelica Schuyler of Hamilton. So this is a beauty editorial from Billboard magazine. Okay, next. And then this is a beauty editorial for Louis Vuitton and Tatler Philippines. So I also used the GFX 50S2 120mm, and I have to say this is almost unedited. As in, pimples lang yung tinanggal dyan, but that's how clear the photograph was. So this is in promotion of the new line of Louis Vuitton, their necklaces and then their earrings.
And then this is the very first advertorial I did for Vogue. So this was an advertorial for Oppo flip phone. So the fashion story behind it was lahat ng mga poses niya was inspired by how a flip phone folds. So parang this one is nakaganyan, and then itong Vogue naka-open na gano'n. So everything has to be in right angles, or parang basta pinaglalaroan namin yung phone while we were shooting it. So in mga fashion editorials, may mga talagang concept and stories talaga behind it. It's not just about clothes. So kahit this was about a cellphone, walang cellphone dito. So that was the challenge of doing that editorial. And then this is a features for Vogue magazine, August 2023. So yeah, one of my first works again with Vogue Philippines. Next. And then this one, just to share also, during the pandemic, Adobe had a creative residency. So alam niyo yun, before kasi I keep on looking at opportunities outside the country. So this one, Adobe, nag-apply lang ako. I think it's also ongoing right now. Parang magpo-produce ka lang ng work for them and then they'll give you money. So I suggest you look at Adobe Creative Residency Fund and apply. They have photographs as well. So they cater to film, to photos, to art. So as long as ginagamit mo yung Photoshop, Lightroom, it's in line with them. So my project for them was to create black and white images. So this was the raw. This was the unedited raw. And then this is the edited black and white. So yun lang, nag-post lang ako for them, and then yun na, that was the project. Okay, so this is one of my client works lang, just to share. So this is for Okada. I think you'll see it in Naiya and EDSA. And then this one, it's a client work again for Ulthera. So I used the GFX 50S2. Kasi usually pag mga ganyang kalaking billboard, it's easier to have like very large files. Kaya siyang i-blow up ng ganyang kalaki. Yes, the medium format GFX. Okay. And then one of my recent works, this is with James Reid, one of his music videos. Okay. And then lastly, na ba to? Okay, so this was a workshop I did for Fujifilm, and then this is the unedited picture of the GFX 50S2. So lahat ng kulay nakuha, that's wide open at I think ISO 800 lang. Okay. And then, okay, so right now I just wanted to share my journey in the grant program, how I got eventually to win it. But yeah, so this was in 2021. So this was the second iteration of that contest. So my proposal was, next, into the metaverse. This is my original proposal for the GFX. Kasi, just to share, whoever wins or whoever yung kukunin ng Fujifilm Philippines, maglalaban-laban pa per country. And I think the odds are with Southeast Asian nations kasi your 7 countries, Singapore, Malaysia, India, vying for just 2 slots. Tapos yung 2 slots na yon, palit yung chances. So itong original ko was, next, parang AI inspired siya. This was before Photoshop launched their AI. So my idea was to hand draw. So parang collaboration pa rin siya with visual artists. And then ganun yung parang just to maximize the use of GFX. But then, we didn't win. I mean, of course, I represented the Philippines that time. Hindi siya nanalo because it was parang one technical, masyadong technical yung approach na pag simultaneous firing of different cameras, hindi siya kakayanin. If you're going to render one picture, it's going to be around 1 gig just for one picture. So, doon ako nag-fall short. And then again, like I think I said in the next video, in the video,
na parang, okay, sasali pa ba ako ulit this year? But then I had to re-strategize. So I think these are the tips that I would give you if you're going to join grants. Kasi hindi lang Fujifilm may grant eh. May mga Ian Parry grant, may mga grants. You have to check it sa Pictor. Maraming grants doon. So, next. So these are all the winners for the GFX Grant Program 2022. And next. So, okay. So, re-strategize. Anong pwede kong gawin? At saan ako nagkamali last time? And anong pwede kong gawin? So, one, again, babalik tayo sa one, do something that I could do. Kasi, even if all the winners last year, or at least last year, were photojournalists, nature photographers, I can't compete with them na ganun gagawin ko because it's not true to what I can shoot. So, kasi ang ginawa ko, inaral ko lahat ng nanalo eh. So, ang nanalo yung mga cave photographers, animal photographers. I can't do that. Sabi ko, let's go back to something na natural for me. So, it was beauty, it was fashion. And the next, if you're going to apply for grants, you have to adhere to the organization's vision. So for this time, sabi ko, okay, this is a contest by Fujifilm, so I have to adhere what they want. Kasi it's always an exchange. So, ang gusto lang naman nila is to maximize what their camera, what GFX can do, is yung mga sobrang colorful or sobrang laking prints. So, doon. So, kailangan, if you're going to apply for a grant, kailangan laging sakto. Minsan nga, binabasa ko pa yung vision and mission ng companies eh. Pupuntahan ko yung website. You know, just to, okay, kailangan inline ba to? But of course, meron naman siyang mechanics. So, 80% of the scoring system for this project is words. So, hindi mo kailangan maglagay masyado ng work eh. And then lastly, I want something that's originally Filipino. Kasi, ano ba yun? Marami namang caves sa other countries. Marami namang mga, ano ba yun? So, sabi ko, anong bagay ang pwede na very Filipino na pwede kong ibigay. So, doon pumasok yung plants. Why not plants? And then, gawin natin siyang beauty editorial. Next. So, this was my project. Originally, so the project is a photography series of endemic plants in the Philippines na presented as two. So, originally, my concept was very dark and edgy. But then, when I talked to the National Museum of the Philippines, biglang na-mention nila na ang magiging target natin dito, kids. So, kailangan matatandaan ng mga bata. So, eventually, the process was, okay, sino yung makakakita nito? And then, I made 3 objectives for this project. One is promote the native and endemic plants that is relatable. Kasi sometimes pag nakita kayo ng plants, parang hindi mo siya ma-appreciate eh. So, doon ko pinasok yung concept na it has to be a beauty portrait. And the next, create a platform where Filipino scientists and creatives could collaborate. So, I approached Filipino scientists and the UP Institute of Biology to curate. So, basically, sa kanila nanggaling yung plants. Kasi ayoko mag-invento lang ng, sampagita or gumamela. So, eventually, I learned that these plants are not actually native. Sampagita is from Saudi Arabia. Gumamela is from somewhere else. Pero marami tayong mga plants, marami tayong flowers na hindi natin alam na dito lang pala makukuha. Even santan, hindi nga pala siya native plant. And then lastly, I want to bring fashion, culture, the arts, and the academy to one avenue. So dito papasok yung, ito yung pagiging unique niya na may collaboration pa rin siya with scientists and with Filipino creators. Then yan, so I emailed the UP Institute of Biology. So we did an ocular of what we can do. So this is, if familiar kayo, are you familiar with plants? This is a JC's vine. JC's vine.
So, yeah. Nakahanap lang siya sa mga bundok, but they have it in the UP Arboretum. So, I created, ito yung deck, initial deck ko when I shot it. So, I assembled the top models, top makeup artists, top hairstylists to do this project. Kasi part of the grant was a cash prize. So, nanalo tayo ng cash prize and then yun yung ginawa kong pang-produce ng project. So, this is the concept. So, sometimes it can be used as a parang eyelash extension, pwedeng sa head. And then just to share, initially, I wanted everything na merong cultural impact. So for example, nganga, betel leaf, parang kailangan medyo nasa bibig siya, ganyan. Pero when I talk to the National Museum, most of our plants just thrive, as in wala siyang storya. So ganun siya. So next. So this is the actual shot. Next. Ay, hindi pala. BTS pala. So ito yung nag-shoot na kami sa studio. So we had to collect all the plants in one day kasi some of them die after 3 hours. So may mga plants talaga na hindi mo siya napapatagal. And then, of course, siguro eventually natutunan ko na, okay, I had limitations for this project. For example, the grant is from April up to August. Kailangan August masubmit ko na lahat. But of course, plants nga pala to may seasons to So, I can't photograph yung mga amihan season plants. So, I think this will be a continuous project. So ito, mga summer plants lang yung na-picture natin. Okay, next. Okay, so one pala, I had the chance of choosing a GFX for the loan. So I chose 50S2 and the 120. Bakit 120? Kasi that's macro and that's perfect for beauty. So may sakto siyang what do you call that? Bokeh talaga pag nag-capture ka ng malapitan. Next. And then this is the actual picture. So this is scientific name Strongylodon gonzalezi. And then, that's the, what do you call that? Ito yung still life. And then this is the beauty portrait. Okay, next. So, ito siya kapag zoom. So, pag medium format talaga, sobrang crisp niya na this is, I don't know, more than 100% zoom siya. Okay, next. And then this is the Leia manilensis, and colloquially we call it mali-mali. So ginawa namin, if you're familiar with the portrait of Twiggy in the 1960s, yun yung inspiration niya. So next. Of course, I won't show everything because we will exhibit this somewhere, which I'll reveal later. But a part of the price of the GFX is it will be an exhibition in Tokyo and in Osaka. So last week I had an opportunity to go to Tokyo to present or to see all the winners. So ito yung picture namin, medyo malaki siya. And then this is Fuji-san. He's the head of all the cameras globally. So you'll get to meet, if you join and win, you'll get to meet all the heads in Fujifilm Global. Okay, next. So ito yon, dito siya present. So yeah, just to share, this is Bignay. We make it as wine. This is the Bagawak Morado. And then this one, kinakain to ng bats. Pero tinatapon lang natin to Pero alam niyo yun, may mga ganong appreciation na eventually you'll get to see. And then this one, sinigang. Alam niyo yung sinigang na may bulaklak? Malakatmon. So apparently, itong flower na to, ginagawa siyang sinigang. So ang dami ko natutunan eventually na kaya medyo nilagay ko siya dito kasi it's edible. And then this is the Manila palm. So makikita mo siya sa mga ganyan, parang ganyan siya, pero mas maliit. But apparently, ina-export pala natin yan. And we call it the Manila palm. Okay, next.
Okay, so when I did the project, sabi ko, what's the follow-through? What's next? So I proposed this project to the National Museum of Natural History, and this exhibition will be the main exhibit from Feb to May, and it will be the main exhibition for the National Arts Month. Okay, next. So this was our contract signing. So hopefully you get to visit next year from Feb to May, and dadagdagan pa yung pictures kasi kulang pa eh. Siguro dadagdag pa tayo ng konti. And then next. So, yan, just to share, this will be exhibited here. The whole courtyard. Ito, dito siya lahat. So, yun talaga, makikita niyo yung lahat ng pictures doon. And then next. And then yeah, that's it. So, if you have any questions, ask. If you have questions about working with magazines, how to make a grant proposal. Any questions? Hey, Mike. Ano pa yung pinakamahirap na bulaklak na kinuha niyo? Back lang tayo sa one more. Okay. Wala siya dito. Hindi siya hindi siya pinost. But one is yung cousin nung Malakatmon, it's Katmon. Dalawa yun eh. May Katmon tsaka Malakatmon. I think Malakatmon is yung white. Kasi after 2 hours lang na siya eh. As in, hindi na namin alam kung ano gagawin namin sa kanya. Kaya pala hindi siya tinanggal siya ng curator doon. So, basta, I think, kaya naging mahirap siya kasi, yes, most of these plants, hindi sila sanay or hindi talaga siya kinukuha to be adorned at. Kasi nga, namamatay siya kaagad. Okay, next question. Hi, actually similar, medyo related siya dun. What do you use to put on their faces of the models? Kasi diba sabi mo yung iba, nalalanta. So, actually, yung glue ng mga makeup artist. Kasi, yes, mayroon talaga din, yung nilalagay sa, and the false eyelashes, usually yung nilalagay nila for that. Yes, dumidikit siya. Question? Good afternoon, sir. Question po, di ba graduate po kayo ng sports science and then you flew planes and then you went to photographing in magazines. Tanong ko lang po, paano kayo nag-start? Did you do TFPs or like nag-message bio sa Mega to be an assistant, something like that? Sir. Ay, good question. Kasi ako, ayun ang mahirap with, I think at least most of us, na we did go to school na fashion school eh. So ang hirap mag-start. So ako, email ako sa Mega during that time, but walang reply. As in, wala. Nag-start lang siya because I started following editors sa Instagram and then nakakakilala, then doon lang siya nag-start. And then one day, nagulat na lang ako, I had an invitation to shoot a fashion editorial. So minsan ganun lang eh. But it would be helpful, I mean, just a tip, if you could assist a photographer, kunwari gusto niya magpunta sa magazine, assist kayo ng isang magazine photographer. Kasi it's easier to meet people organically. Ang hirap din na nagme-message lang basta-basta online eh. But that can work. It worked for me, so. Thank you. One more question. Mike? Hello po, sir. Yeah. Sorry, nasan siya? I'm Valerie Samonte po. Hello. As a photographer po, how can you assure the safety of the model po sa mga ginagamit po na plants or pang-design po sa face? Okay, good question. That's why I sought the advice and curation of scientists. Kasi, yun nga, ang primary concern ko for the proposal is baka may malagay tayong something na poisonous, na marami ring poisonous plants. So, before we shot all these, na-curate na siya ng scientist na what's safe to eat,
ano yung kinakain talaga. Kaya nga yung isang flower talagang, sige nguyuin mo lang, okay lang. Pero yun, so all of them are safe because scientists were there when we were picking it up. Lang. Ay, sorry, wala nang toad ha, but you're free to ask a question. Ang question ko is, kanina na-experience ko kasi yung parang na-overwhelm ako. Ang dami kong nakuhang mga photos. Tapos, hindi ko alam kung saan ba dito yung gusto kong ipasa. Kasi isa lang sa dami kong kinuha. Paano mo, yung sa mga photos na kinuha mo, I think sa isang photo na yan, madami sigurong positioning, gano'n. Yes. Paano mo siya napili na, eto na yun siya, na eto na yung ipapasa ko for this one. Tapos, eto yung sa may flower sa mata, gano'n. Okay. Paano? Parang when it comes to, kasi in photography, we actually call that editing. Pagpili. That's the editing part eh. Yung pag-edit natin, tawag natin, that's post-processing. So when you edit, dun mo ipapasok ano yung gagana, ano yung hindi. So ako, yung curation ko dito or when my editing was what will work as a group. Kasi kailangan may nakaharap dito, may nakaharap dyan. Anong kulay ito, ganon. But I think when it comes to regards with these kinds of activities na you only choose one, that's hard because, of course, minsan marami tayong napipili. But ang gut feeling lang dyan is that you always have to follow your gut feeling. Kasi that's the thing with photography, it's mostly subjective. So, you pick something that's most sincere to you or most authentic to you. Kasi yun nga may mga photos naman ng maganda pero it doesn't feel anything. So at the end of the day, if it feels right for you, that's what you choose. Okay? No more questions? Okay, if wala nang questions, yeah. I hope you learned something today. So thank you. And then we'll just one picture lang daw for Fuji. Thank you.